Sa mga nag-request po at nag-PPM sa akin na gumawa tayo nitong empanada de kaliskis, ito na yung inaantay nyo guys. For today's video ay gagawa tayo nitong napakasarap at napaka-flaky na empanada de kaliskis. Pwede nyo itong ipangdagdag sa inyong pinagkakakitaan ngayon, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung kanyang palaman or yung kanyang filling. Dito sa ating kawali nilagay ko na yung ating pork. Pwede po kayong gumamit ng beef or chicken. Naglagay lang ako dito ng mga 1/4 cup na water. Pakukuluin lang natin ito guys. Then kapag kumulo na siya, ayan, imimix lang natin ito pa hanggang sa mag-brown yung ating meat or yung ating karne. Ayan, kapag nag-brown na yung ating meat, ay nakikita nyo guys, may tubig pa rin siya. So kailangan natin siyang patuyuin para lumabas yung kanyang mantika kasi para hindi na tayo gumamit dito ng oil. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan, lumabas na yung kanyang oil. Ilagay na natin ngayon yung ating white onion. Ayan, bali isang large na white onion yung ginamit ko dito guys. Then ayan, igigisa lang natin ito hanggang sa mag-caramelize or hanggang sa mag-translucent na yung ating white onion. At kapag lumabas na yung amoy ng ating onion, ayan, pwede na natin siyang haluin dito sa ating meat or dito sa ating pork. Ayan, continue lang yung pag-mix natin hanggang sa mag-well combine lang sila. Ilagay na rin natin ngayon yung ating mga pangpalasa. Una yung garlic powder, bali 1 1/2 teaspoon. Nakapack na siya guys ng binili ko. Then sunod na rin natin yung ating paprika. Pwede yung damihan kasi dagdag pang pakulay din ito dito sa ating meat. Then sunod na rin yung ating black pepper powder. Hahaluin lang muna natin ito. Isunod na rin natin yung ating pork cubes. Ayan. Again po pwede kayong gumamit ng ibang meat, pwedeng beef or chicken. Gumamit din tayo dito ng isang pack na maliit ng oyster sauce. Then ayan, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa well combine lang yung ating nilagay na mga pangpalasa. Then ilagay na rin natin yung ating bell pepper at saka yung ating potato. Nakakat na siya ng maliliit. Ayan, dapat same cut lang yung hiwa natin ng bell pepper natin at saka ng potato. Tatakpan lang muna natin ito na hayaan lang natin ito mag-simmer na mga 10 to 12 minutes. Ayan, then after 12 minutes, ito na yung ating meat. Ayan, i-mix natin ito. Then ilagay na rin natin yung ating pinakalas na veggies or yung ating gulay. Ito yung frozen yung ginamit ko dito guys. Ayan, marami dito sa mga groceries. Yung may corn yung ginamit ko pala dito pero meron namang nabibili yung green peas lang at saka ng carrots. Pero masarap guys kapag may mais or corn kasi medyo matamis-tamis siya. Then tuloy lang yung pag-mix natin na mga 3 to 4 minutes hanggang sa mawala na yung liquid dito sa ating kawali. Then ito guys, gumamit ako dito ng slurry para hindi masyadong buhaghag yung ating karne or yung ating meat. Para medyo magdikit-dikit lang sila guys para hindi po tayo mahirapan mamaya maglagay dun sa ating empanada crust. Hahaluin lang natin ito ngayon ng mga 1 to 2 minutes. Then ready na yung ating pangpalaman or yung ating pang-filling sa ating empanada. Ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating tuyo at malinis na lalagyan. Then, hayaan lang muna natin itong lumamig. Pwede niyo siyang gawin pala guys ahead of time. Sa gabi niyo siya gawin. Then, kinabakasan niyo siya gamitin. Ilagay niyo na siya sa chiller. Sa akin po, ganun din yung ginawa ko dito guys. Nilagay ko muna siya sa chiller para magdikit-dikit lang sila guys at hindi tayo mahirapan maglagay mamaya dun sa ating empanada. Then, sunod naman natin gagawin yung ating dough sa ating empanada. Ito yung first dough natin guys. Yan, meron tayo ditong all-purpose flour na naglagay lang ako ng well sa gitna. Nilagay ko na yung ating salt at saka yung ating sugar. Then, mix lang muna natin ito. Nilagay ko na yung ating water hanggang sa ma-dissolve lang yung ating salt at saka yung ating sugar. Then, ilagay na rin natin yung ating oil. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating liquid or hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, kung kailangan natin mag-add ng water, pwede naman po. Isa sa dapat tandaan natin, huwag po nating mamasahin yung ating dough. Ayan, kailangan i-mix lang natin siya or i-press lang natin siya guys hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Kasi kapag mamasahin natin ito, active yung gluten doon sa ating flour, magiging makunat po yung crust ng ating empanada at hindi po siya magiging flaky or crispy din. Ayan guys, kapag ganito na yung texture ng ating dough, pwede na ito. Dapat hindi rin po masyadong matigas yung ating dough para hindi po tayo mahirapan mag-manage mamaya. Ayan lang siya guys, dapat ganyan lang siya. Then ibabaluti lang natin ito ngayon ng cling wrap or ng plastic wrap. Then i-rest lang natin ito ng mga 30 to 35 minutes. Ilagay lang natin ito sa counter. Gagawin naman natin ngayon yung ating second dough or yung ating inner dough. Dito sa ating bowl pa rin na ginamitan kanina, nilagay ko na yung ating all-purpose flour at saka yung ating butter. Pwede po kayong gumamit ng margarine type, yung butter cup or yung
Kahit yung nabibili sa palengke guys, ayan, pwede yun. Then, pwede rin kayong gumamit ng shortening or lard. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang dry flour at saka buo na yung ating dough. Kailangan pala yung ating butter dito ay malambot siya pero hindi siya melted. Then, ayan, kapag ganito na yung texture niya guys, ilagay na rin natin siya sa plastic. At same lang din doon sa ating first dough kanina, i-rest lang din natin ito. Hahatiin lang natin ngayon yung ating dough sa 4 na portion. Same lang din sa ating second dough guys. 4 na hati lang din yung gagawin natin. Pagkatapos natin siyang hatiin, bibilugin lang natin ngayon yung ating dough. Ifo-fold lang natin yung ating dough papasok. Hindi naman kailangan smoothness, basta mabilog lang natin yung ating dough. Pwede na yon. Same procedure lang din dito sa ating second dough or dito sa ating inner dough. Ang next naman natin gagawin ngayon ay pagsasamahin natin yung ating first dough at saka yung ating inner dough. Ilalapad lang natin yung ating first dough, then ilagay natin sa loob yung ating pang inner na dough or yung ating second dough. Then i-roll lang natin ito guys, or isasara lang natin siyang maigi. Ayan, dapat nakasealed siya para hindi siya lumabas mamaya kapag ipa-flatten natin siya. Then same lang din guys, bibilogin lang din natin ito lahat. Then tatakpan lang natin ito, i-rest lang natin siya ng mga 5 minutes. Then after 5 minutes, ilalapad na natin ngayon yung ating dough. Magdas lang tayo ng konting flour para hindi dumikit yung ating dough dito sa ating rolling pin. Ipa-flatten lang natin ngayon yung ating dough bago natin siya i-roll. Pagkatapos nating i-roll yung ating dough, ipa-flatten natin siya ulit. Ayan, papanispisin lang natin siya hanggat kaya natin siya panipisin na hindi siya napupunit. Pagkatapos natin siyang panipisin, ayan, i-roll natin siya ulit ngayon or ikutin lang natin siya. Mas maraming roll, marami din tayong makikreate na layer dun sa ating pinaka-crust ng ating empanada. Panipisin lang din natin yung dulo ng ating dough. Ayan, ipipress lang natin siya para maayos yung pagkasara ng ating dough. Same procedure lang din guys dun sa ating natira pang dough. Ayan, ganito lang din yung gagawin natin. Hindi ko na pinakita lahat kasi para hindi na humaba yung ating video. Basta sundan nyo lang yung procedure natin. Dito pwede nyo siyang i-rest muna ng mga 5 minutes bago nyo siya hatiin. Then itong size pala nitong empanada natin, di kaliskis, ay large size pala ito. Pwede nyo siyang gawing medyo maliit or medium size. Bali, 3 hati yung gagawin natin. Bali, 4 na piraso siya. Ito, 3 piraso yung isang ikot ng dough natin. Ayan, hinatin ko siya sa 3. Ayan, again, kung gusto nyo medyo maliit, pwede nyo gawing 4 yung paghati nyo. Gagamit din tayo dito ng matalas na knife para hindi po sumabog yung ating dough kasi kapag medyo mapurol guys, mahirapan po tayo magpantay ng paghati natin. Then, ito na yung ating pang palaman. Ayan, naka-shield pala ito. Then, meron din tayo ditong mozzarella cheese at saka cheddar cheese. Pwede kayong gumamit yung Eden cheese guys, so wag yung quick melt kasi kapag quick melt, parang lumalabas siya kapag ipiprito natin siya. So, yung mga cheddar cheese, ayan, pwede yun. Then, ito na yung ating dough. Ipa-flatten lang natin siya ngayon guys. Panipisin lang natin siya. Then, ilagay na natin yung ating palaman or yung ating pang filling. Then, ay nakikita nyo ba yung mga layer na lines? Ayan, yan yung magiging, kapag ipiprito natin mamaya, yun yung magiging parang linya-linya niya. Parang maghuhugis kaliskis yung ating empanada. Then, isasara lang natin. Pwede ko yung maglagay ng konting egg white sa gilid guys para magsara talaga siya. Then, ako dito hindi na ako naglagay. Then, ayan, ipipress lang natin yung gilid ng ating dough bago natin siya i-fold. Ayan, ganyan lang gagawin natin. Basta sundan nyo lang yung mga procedure natin, guys. Yung iba naman, guys, para hindi sila mahirapan, gumagamit pa rin sila ng empanada na molder. Ayan, pwede naman yun, guys. Pero, mas maganda kapag ganitong proseso yung gagawin natin para maiba naman, hindi siya yung totally empanada talaga. Kasi empanada di kaliskis nga siya. So, dapat iba din yung magiging hugis niya. Isa din sa dapat tandaan natin kapag nag-flatten tayo ng ating dough. Ingatan natin na huwag siyang mapunit. Kasi kapag napunit siya guys, mahirapan na tayo magbalik. Kasi nga marami siyang layer.
So, may tendency talaga na mas madali siyang mapunit. Basta wag nating lagyan ng pressure yung pag-flatten natin o yung paghawak natin ng ating rolling pin. Pag napunit kasi natin yung ating dough, ayan, hindi na natin siya malalagyan ng palaman at masisira na siya. So, yun yung dapat tandaan natin. Hindi ito pareho dun sa yung pangkaraniwang empanada na i-flatten lang natin yung ating dough. Ayan, pwede na siya. Ito kasi may layering siya guys, kaya medyo komplikado siya pero madali lang naman kapag alam na natin yung technique. Then, ito pala lahat yung nagawa natin. Then, nagpainit na ako ng kawali dito guys. Then, naglagay ko siya ng oil. Then, para i-test natin siya, maglagay lang tayo ng konting dough kapag nagbubbles na siya. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating empanada. Then, kailangan medium heat lang din. Huwag nating lakasan. Dito guys, dapat deep fry ito. Kaso lang, hindi ko makita yung pang deep fryer ko na saucepan. Kaya dito ko siya nilagay sa kawali. Kaya hindi siya, parang kulang yung kanyang oil. Kaya binabaliktad ko siya maya-maya. Pero ingatan lang din natin pagbaliktad natin kasi flaky nga siya, madali siyang madurog. Ipa-fry lang natin siya hanggang sa magiging ganito na yung kulay niya. Ayan, huwag naman masyadong brown, dapat ganyan lang. Slightly golden brown lang siya. Eto na lahat yung ating empanada de kaliskis at syempre titikman na natin siya ngayon. Dito sa recipe na ito guys, makakagawa tayo dito ng 12 pieces large empanada de kaliskis. Pero kung gusto nyong mas maliit or medium size lang, mas marami po tayong magagawa. Itong isang piraso guys, busog na busog ka na kasi malaki nga siya. Sobrang crispy at napaka-flaky niya at napakasarap din ng palaman natin. Sakto lang din yung timpla. At saka maganda ito ganitong klaseng empanada guys. Kahit kinabukasan na, napaka-crispy at napaka-flaky pa rin ng pinaka-crust niya. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ito yung kinabukasan. Paparinig ko lang sa inyo guys kung gaano siya ka-flaky at ka-crispy. Ayan. Hindi ito kagaya doon sa pangkaraniwang empanada na kapag malamig na siya, hindi na siya crispy or hindi na siya flaky. Ito kahit malamig na siya guys, ay napaka-flaky pa rin niya. Kapag ipangbenta nyo naman ito dito sa ganitong size, large size, pwede nyo siyang ibenta ng 85 to 90 pesos kada isa. Pwede nyo siyang ilagay sa packaging na naka-individual, pwede rin po yung naka-box. Marami po tayong nabibili dyan sa Shopee guys sa mga pangbalot ng empanada or mga tinapay. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.